Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeffo. Nandito na naman po tayo sa ating live consultation. No? Okay? So, actually, na-examine ko na po yung pasyente ko. Nasa harap ko po siya. No? Okay? So, nagpunta po siya dito dahil meron siyang infection ng balat. No? To be specific, yung tinatawag natin na matang tiki sa Tagalog, pigsa sa English, boil or carbuncle. Okay. So, anyway, may nabanggit siya bago lang na nilagyan niya ng hot compress or warm compress. Okay. Hindi po tama yan. Kasi pag anything namamaga sa katawan, anything mainit sa balat or kaya sa joint, anything na masakit kasi namamaga nga, hindi po pwede hot or warm compress kasi lalong mamamaga at magpula at mag-init at lalong magsakit. Okay? Kaya lang po, yun po ang tinuro sa Google. Okay? Mali po yan. Okay? Dapat po cold compress. Pag meron parte sa katawan ninyo, whether sa balat na may infection or sa joint na may rayuma, pag meron parte sa katawan ninyo na mamaga, namumula, at ano po yun, masakit, dapat cold compress. Okay? So, balik po tayo sa pigsa. Okay, unang-una, nag-umpisa ito last December. Okay, so bago lang po. Pero, nawala yun, may pangalawa at pangatlong pigsa po siya, no? Unang-unas dito sa paa, ngayon dito na sa katawan. Syempre, ang unang tanong po natin ay may diabetes pa po siya, no? Kasi number one dahilan yan kung bakit magbalik-balik po yung pigsa dahil po mataas ang blood sugar. Kasi po pag magtaas ang blood sugar, lahat ng immune system sa katawan natin. Meron tayong immune system sa balat, meron tayong immune system sa lalamunan, meron tayong immune system sa daanan ng ihi natin, no? Kumbaga, ito po yung mga bodyguard na nagbabantay po sa lahat ng parte ng katawan natin dahil po matalino po yung ating Panginoon, no? Kasi po, syempre, nilikha ng ating Panginoon ng tao, kailangan nandyan na po yung mga bodyguard or mga security guard or mga body defense mechanism or mga immune system na pwedeng labanan nila yung mikrobyo tuwing pumapasok po ito sa katawan natin, whether sa daanan ng ihi, sa balat, sa daanan ng ilong, sa daanan ng bibig. Okay, now, pag mataas po yung blood sugar natin, yung mga body defense mechanism natin, okay, yung mga gwardya ng katawan natin ay syempre magiging mahina. Kaya oras pinasukan ng mikrobyo, okay, for example sa pigsa, oras pinasukan ng mikrobyo ang balat, yung nagbabantay po sa balat natin, yung mga gwardya na ginawa ng Panginoon para sa atin, dahil po mahina sila kasi pataas ang blood sugar, hindi nila kaya patayin kaagad yung mikrobyo na nakapasok sa balat. Kasi po minsan konting gasgas lamang, minsan hindi natin makikita yung gasgas, pero dahil kinamot natin, mapasukan kaagad yan. Okay, pag pinasukan yung balat at mataas ang blood sugar at mahina ang mga gwardya, syempre tuloy-tuloy na po yung pagsisira ng balat dahil yung mikrobyo na nakapasok hindi kaagad-agad pinatay. At yung mikrobyo na nasa balat ay syempre kainin niya yung balat. Okay? Kaya po magkakaroon po ng pamamaga. At ang tawag po natin yan ay pigsa. At kadalasan, okay, kung ang gasgas po sa balat ay nagkataon po diyan po lumabas yung buhok, magiging point of entry po yung paglabas ng buhok magiging point of entry po yan ng mikrobyo.
kung saan po lalabas yung buhok, doon po papasok yung mikrobyo, lalo pag may gasgas. Ayan, doon na po mag-umpisa kainin ng mikrobyo yung balat. At pag meron pa pong mga malapit na buhok or kaya mga skin pore, tatawid at tatawid po yung mikrobyo. Kaya po, palaki at palaki at palaki. Kaya po, makikita po natin na nakaumbok po yung balat natin. At ang tawag po natin ay yung matang tiki or piksa or boy. Okay? So, yung unang tanong ko is, mataas ba po yung blood sugar niya or alam ba po niya may diabetes siya? Sabi niya, ever since, hindi po daw siya sinabihan, no? At na-check po ninyo yung blood sugar ninyo ever since? Hindi naman po, no? Okay. Kasi ang nanay po niya may diabetes. Okay? At meron pong yung glucometer. Okay, so kaya in-advise ko siya na bukas, early in the morning, before breakfast, magpakuha po kayo ng blood sugar. Ha? Okay. So, lalong magduda po tayo na baka may diabetes po siya kahit 28 lang po siya. No? Okay? So, buti na lang, medyo hindi masyado ako nagsuspetsa ngayon kahit may lahi kay siyang diabetes kasi mama niya may diabetes. Bakit hindi ako nagsuspetsa? Kasi po, wala po siyang simptomas ng diabetes katulad ng malakas umihi sa gabi. Gigisingin kayo sa gabi ng ihi. Okay? Kasi sa gabi, lalabas yung tamis sa ihi. At pag nakalabas yung tamis sa ihi, hihilain ng tamis yung tubig sa katawan ninyo. Hila ng hila ng hila. Kaya marami kayong ihi. At gigising kayo ng maraming beses, 5 or more times sa gabi. At dahil po, nabawasan na po yung tubig niyo sa katawan, syempre, mag-uhaw po kayo. Kaya po, ang kadalasan, ang mga reklamo ng mga diabetic sa gabi ay pagising, dahil naihi, mag-ihi sila. Ang dami nang ihi. At dahil nauhaw sila, inom naman sila ng tubig, babalik na naman sila sa kama. Mamaya, syempre, okay, yung nainom nila ng tubig ay mag-iihi na naman. Gigising na naman sila, iihi, inom na ng tubig, balik. Ayan, yun ang presentation ng isang may mataas na blood sugar level or may diabetes. At syempre, nauhaw sila. At dahil po na ang lakas po maghila ng sugar, okay, na nasa dugo, ang lakas po maghila ng tubig palabas sa ihi, syempre, mabawasan ng tubig yung katawan ng pasyente. Okay? At dahil po dito, papayat at papayat at papayat sila. Bakit po? Kasi ang katawan po natin, kahit solid tingnan, hindi lang tingnan pala, kahit hawakan mo solid, 60% water po yan. 60% water, 40% solid. Okay? Kaya po magpayat, mag-shrink ang katawan ng isang diabetic na mataas ang blood sugar level niya. Okay? So magpayat talaga ng mabilis. At saka palagi sila nagugutom. Ang lakas kumain pero pumapayat. Okay? At saka ano pang ibang reklamo? Sa mga babae, kakati yung puwerta nila. Okay? At madalas rin na kumakati rin ang buong katawan po nila pag mataas ang blood sugar level. Kasi mairita po yung mga skin nerve endings, okay, na nagbibigay ng kati sa katawan natin ng isang pasyente pala na may diabetes. So, yun ang number one dahilan kung bakit pabalik-balik po yung piksa ng isang tao. Pwede may diabetes. Pangalawa, baka poor ang skin hygiene. No? Okay, lalo pag kadalasan ng mga tao naliligo lang sa umaga. Pag sa gabi, galing sa trabaho, hindi naliligo kasi nga ang tinuro sa kanila ay bawal, baka mapas mo sa Bisaya, pasmo, binat, panuhot, pamaol, kaya bawal. Hindi po totoo yan. Mas kailangan kayo maligo sa gabi kasi
pinakamarumi po yung katawan natin sa gabi kasi galing tayo sa labas eh. Ha? Okay? Yung hangin sa labas, puro usok, mikrobyo, alikabok, dumidikit sa katawan natin eh, lalo na sa buhok natin kasi exposed ito eh. Yung mga babae, kadalasan half bath lang. Paano yung buhok? Ang dami mikrobyo. Syempre, bumababa yung mikrobyo sa katawan. Syempre, minsan gumaganon, minsan kumakati. Lumilipat yung mikrobyo galing sa buhok, pumupunta sa daliri, sa kuko. Mamaya, kakamot ka na naman, galing sa kuko, pupunta na naman sa balat sa baba. Kaya magkakaroon talaga kayo ng mga infection sa balat. Kaya kailangan po, paligo po kayo sa gabi, lalo pag galing kayo sa labas. Hindi lang sa gabi ha. Okay? Kung galing talaga kayo sa labas, any time of the day, pagdating sa bahay, diretso banyo, ligo ka agad. Kasi nga, sabi ko, ang hangin sa labas, pinakamarumi. Okay, nandyan yung mga alikabok, usok, at saka mikrobyo. Okay? So, yun. Kailangan maligo talaga sa gabi pag galing kayo sa labas. Okay? Pangatlo, minsan, sa sobrang pagod, galing sa trabaho at late pa matulog, bagsak ang immune system, syempre kahit wala kayong diabetes, yung mga nagagwardya sa balat ninyo mahina kasi bagsak ang immune system dahil late matulog. Okay? Syempre, mas madali po kayo magkakaroon ng pigsa sa katawan. Ayun. So anyway, para sa pigsa naman, ang inumin po ng pasyente natin ay pwede ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At dahil medyo masakit ng norte, pwede siya uminom ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 3 days. At dahil kumakati ang kaniyang infection or yung pigsa niya, pwede kayo mag-apply ng betamethasone cream 3 times a day for 7 days. At dito po, kausapin ko po yung nanay ng pasyente na sabi po ng anak niya dito, ayaw daw magpa-check up, nagagalit po. Mataas po daw ang blood sugar ang nanay niya at na-disarticulate na po yung daliri niya sa paa dahil po sa complication ng diabetes. Kaya po nanay, kung nakikinig po kayo, magpa-check up na po kayo kaagad kasi pag maglala yung condition ninyo, mas malaki po yung gagastusin ninyo. Balang araw, baka po, God forbids, ma-ICU po kayo. Maraming salamat po.